Kung dati text at tawag lang ang nagagawa sa mga cellphone, ngayon halos karamihan sa atin naka-smartphone na. Meron na ring smartwatch at smart TV. Huwag na rin magtakang meron ng smart toilet. Toilet seat is open. Ang toilet bowl o inidorong ito pwedeng utusan. High-tech! Yes, close the lid. The toilet lid is closed. Ang galing! Kaya di malayong mas mapapatagal ang paggamit sa banyo. When it comes to technology, we made sure na advanced tayo. Kumikita po tayo ng 6 to 7 digits per month. Sa mabilis na takbo ng mundo ngayon, agree ba kayo na napadali na ng teknolohiya ang ating buhay? Yung navigational maps, sa totoo lang, 20 years ago, yung nag-uunang hirit pa ako, wala pa kaming service, wala pa yung mga van na yan. Ako mismo nagda-drive. Alas 2, alas 3 ng umaga, wala pa mga apps, pero nagtatanong lang ako locally. Pero right now, ay nakapikit ako, yung mismong car, nagda-drive na lang on its own with navigational apps. Galing! Sabi nga, ang mga makabagong problema, kailangan na rin ng mga makabagong solusyon. Kaya ang CEO ng Kansan Home, mga modernong gamit sa bahay, ang ibinibida. Ang goal natin is to provide the modern luxury for our clients. Pero still affordable pa rin siya para sa mga clients natin. Sa usapang teknolohiya, isa sa bansang nangunguna riyan ang Japan. Ang layunin ni na Johnny, iuwi ang Japanese technology sa ating mga bahay, katulad na lang nitong smart toilet. Bakit siya tinawag ng mga smart toilet? So, smart toilet na po sila kasi una, may mga sensor po tayo. From approaching pa lang dun sa toilet po natin, meron na tayong sensor. So, hindi mo na kailangan hawakan yung lid ng toilet. Pag lapit mo pa lang, bubukas na. Ano to, para pag na-sense niya na may tao, bubukas na siya? Yes po. Paano niya alam na mag-CCR ka? Ayun po, kasi meron po tayong naka-built-in na motion sensor na automatic niyang nasisense pag may tao na lalapit. Parang thermal. Parang may body heat, ganon. More on motion, ma'am. Motion, okay. We made sure na lahat po ng toilets po namin is top of the line, meaning lahat po ng features na possible na ilagay natin sa toilet, nilagay na po namin, even voice command. And then meron po tayong mga warm air dryer na lumalabas, may built-in bidet, and then even yung mga UV sterilization. Ang controversial na artificial intelligence o AI, present din sa toilet na ito dahil pwede itong utusan gamit ang boses. Hi, toilet. Hello, master. Ay, may sumasagot! Open the seat. The toilet seat is open. Oh my God, ano yan? Di baterya ba yan? Hi, toilet. Mayroong built-in microphone ng smart toilet. Nade-detect nito ang ilang utos na sinasabi ng tao at ipoproseso ito gamit ang AI. Yes, close the lid. The toilet lid is At saka ito gagawin. Bukod sa voice command, meron din itong wireless remote at pwede rin gamitin ng mano-mano. Ano advantage nito kung meron ka sa bahay? So, it's like bringing the luxury hotel sa bahay mo mismo. Para ka nasa hotel every day. Yun lang talaga. Ayaw mo na lumabas sa CR mo. Hindi rin naman namin sinasabing affordable, Oo. pero still much affordable compare po dun sa mga nasa markets. Nagsisimula sa 26,990 pesos hanggang 66,990 ang halaga ng mga smart toilet depende sa features. Ngayon po, more than 2 years na po tayo sa market. Kumusta naman ng consumer dito? Hindi rin po namin na-expect since medyo bago po yung technology sa atin dito sa Pilipinas. Pero so far naman, nung nilabas po namin to, maganda yung response ng market. Interesado po sila. Marami pa silang ibang produkto katulad ng smart showers, smart faucets at smart locks na katulad sa mga napapanood natin sa mga K-drama. Hindi na kailangan halongkatin ang susi sa bag, mga kanegosyo. Fingerprint lang, sapat na. O kaya face card ang labanan. Aminado si Joni, todo raw ang kaba nila noong nagsisimula pa lang. Di raw kasi sila sigurado kung bebenta nga ba ang kanilang smart toilet. Sobrang halaga ng marketing. Kasi alam naman natin, sobrang taas ng competition
natin dito sa Philippines kasi alam naman natin sobrang passionate ng mga business owners dito. Naging effective sa amin yung Facebook marketing talaga. Social media. Alam naman natin nasa digital era na tayo. Nag-market kami sa Facebook, post kami ng mga products, and then at the same time gumagamit din tayo ng Facebook ads para mas ma-widen yung reach natin. Kumuha na rin sila ng influencers at celebrities para i-promote ang kanilang mga produkto. For business owners, yan yung may advice ko na talagang kailangan mag-invest ka sa good marketing. Bago naging negosyante, nagtrabaho muna bilang OFW si Johnny. So yun na, nag-work ako sa hotel as front office staff. And then after few years, sabi ko parang hindi ko nakikita dito yung growth na hinahanap ko para sa sarili ko. And then luckily, I was able to join a company na nasa business related. Pinasok daw niya ang pagnenegosyo para sa kanyang pamilya. Father ko, nagbi-business siya before. Pero unfortunately, medyo mas maaga niya kaming iniwan. Doon ko nakita kasi, bata pa lang ako, nangangarap na talaga ako. Sabi ko, gusto ko someday, magka-business, nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho, yun yung una kong pinarioritize. Sabi ko, kailangan makapag-ipon ako. Malaki ang pinagbago ng buhay ni Johnny nang dahil sa pagnenegosyo. Overall, kumikita po tayo ng 6 to 7 digits per month. I make sure na yung finances natin is hindi tayo nag-overspend, hindi tayo nag-i-invest sa hindi naman pa necessary sa ngayon. Instead, mag-i-invest tayo dun sa mga alam natin na makakapag-improve ng services natin. Pero ang pinaka-rewarding daw para kay Johnny ay ang nakikita niyang umaangat din ang mga tao sa paligid niya. Pagka ang goal natin is makatulong sa mga tao sa paligid natin, magiging smooth and effortless lahat. So, naging effortless lahat kasi lahat ng mga gusto mong tulungan, tinutulungan ka rin pabalik. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang sumabay lang sa uso. Dapat angat sa iba. Tulad sa pagnenegosyo, kung ang produkto ay kakaiba at pambihira, mas nakatitiyak ng panalo.